Magandang hapon po sa inyong lahat. Minamahal na mga kapatid, salamat sa Diyos at tinipon tayo ngayong hapon. Amen? At salamat at hindi kayo napapagod sa pagpapalago, pag-nourish, no? Pag-nourish ng ating spiritual intelligence, no? Spiritual life. Ngayon, marami nang gumagamit ng AI. Marami. Kanina, may ginagawa ko. Natutokso akong gamitin ang AI sa aking iPad. Sabi ko, wag na lang. No? Gagamitin ko na lamang ang pinagkaloob ng Diyos na kaisipan. No? So, yun. So, ang pinakamataas na intelligence ay ang spiritual intelligence. Amen? Amen. By the way, salamat sa lahat ng mga nakasama sa Diocesan Bible Congress. Sino ang mga nakasama dito? Ayun. Ayun. Thank you sa inyong pagdalo ng Diocesan Bible Congress. At salamat din pala sa cake na ibinigay ng youth nung nakaraang linggo. May kwan ba? Jello, nasaan yung cake, no? Kinain nyo na ba? Doms, nasaan yung cake? Baka na kay Arwin yung cake. So, dahil last week ay Priest Day, no? Nakita ko sa pinadala sa aking messenger ni Brian, no? Father, sa inyo po ang cake na ito. Kaya lang, dahil wala kayo, binigay na ho namin kay Father, sino nga nag-misa last week? Si Father Ed, Bungga SSBD, siya ang aking pinakiusapan. So mga kapatid, medyo mahaba ang binasa nating Ebanghelyo, pero paikutin ko na lamang sa unang mga talata. Huwag kayong matakot at isusunod ko, idadagdag ko, manalig kayo sa Diyos. At sino ang audience ni Jesus nung sabihin niya na huwag kayong matakot? Kanino siya nagsasalita? Nagsasalita siya sa kanyang mga alagad. Ang tawag niya munting kawan, little flock. Pero kung babasahin pa natin yung unang talata, parang ang ibig sabihin ata, according to the biblical scholars na binasa natin yung St. Jerome commentary, little flock or little faith, maliit na pananampalataya. Kung ating babalikan yung mga naunang talata nito, yung unang mga kabanata nitong perikope ni St. Luke chapter 12 verses 32 to 48. At bakit kaya sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag kayong matakot? Marahil ang mga alagad ay meron ng mga distractions sa pagsunod nila kay Jesus. Marahil meron na rin silang mga fears, pagkatakot sa buhay. Marahil meron na silang pagkapagod, napapagod na rin siguro sila. No? Di ba mga kapatid, sa buhay natin, di ba nakakaramdam na rin tayo ng pagod? O siguro kayo nakakaramdam na ng pagod, yung mga mag-asawa. No? Buti yung mga mag-asawa, hindi pa nagsasawa sa isa't isa. Kaya congratulations doon sa mga nakakapag-50 years, nakaka-100 years, 75th anniversary, na talagang hamon yan. No? Yung iba naman, napupundi na, nababurn out na. Nung ako'y nasa seminaryo, sabi ng isang seminarista, Father, napapagod na ako sa paulit-ulit nating mga schedule. Sabi ko, perseverance, magtiyaga ka. Pero lumabas din sa seminaryo. Lumabas din kasi paulit-ulit siguro na napagod na. Pag umaga, dasal, aral, dasal, aral, dasal, aral. Of course, meron ding mga housework, groundwork, pero karamihan, dasal, aral, dasal. Kaya sabi ng isang santo, huwag kayong mapapagod sa pagdarasal. Nung makita ito ni Jesus at maramdaman niya, sinabi niya na marami kayong mga worries, marami kayong pagkaligalig. Kaya yung background nito, yung context nito, yung konteksto nitong teksto, the context of the text nitong perikope nito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na marami kayong alalahanin sa pagkain,
sa matutuluyan, sa financial, siguro sa kalusugan na rin nila. At sino nga ba naman ang hindi mag-aalala? Itong mga alagad ay may mga pamilya. May mga pamilya sila na nangangailangan din ng pagkain, nangangailangan din ng damit, nangangailangan din ng maraming mga material na bagay upang mabuhay ng marangal. Sila'y sumusunod kay Jesus. Sila'y nagpapalipat-lipat ng ibang bayan. No? Ang kanilang panahon ay ibinibigay kay Jesus. Siguro itong mga alagad ay nagkakaroon na rin ng distractions sa buhay sapagkat nakikita nila yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba. No? Nagdadasal nga pero may mga iba pang mga ginagawa sa buhay. No? Siguro marami pang ginagawa, yung mga processions, yung mga attachments. Siguro maraming kinakapitan itong mga Pariseo at mga Saduceo. Sabi siguro ng mga alagad ano bang kabuluhan itong ginagawa natin? What life is all about? Para saan pa ba itong buhay natin? Para saan pa ba to? May patutunguhan pa ba to? May bukas pa ba to? Pag ako'y nag-i-interview sa kasal, sabi ko sa ini-interview ko, anong plano mo sa kanya? Yung iba walang maisipan. Bakit mo ba siya? Bakit gusto niyo magpakasal? What's your purpose? Bakit niyo gusto magpakasal? Father in love ako sa kanya. Tinitingnan ko naman yung mukha ng kaharap. Na in love. Pero gwapo naman sa bagay. Maganda naman. Siguro mas maganda yung ugali. Kaya niya... kaya kuminsan sabi ko, huwag kayong magsisisi sa inyong mga choices. Oo, laban lang kayo sa buhay, laban lang. Kaya sabi ni Jesus, yung inyong mga worries, no, yung inyong mga pagkaligalig ay isuko na sa Diyos. Dahil yung pagkaligalig nyo, yung mga pagkatakot nyo, marahil ay magpapalayo na sa inyo sa relasyon sa Diyos. Yung inyong mga kinakapitan sa buhay, bitawan nyo na. Bitawan nyo na. Kasi yung iba may kinakapitan pero yung kinakapitan nila nagpapalayo sa Diyos. Oo, of course, meron namang kinakapitan na nagpapalapit sa Diyos. Pero napapansin ni Jesus, may unti-unti ng kinakapitan ang mga alagad na posibleng magpalayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jesus, bitawan mo na yung kinakapitan mo. Isuko mo na sa Diyos. Surrender to God. Sabi niya sa mga alagad, wala na kayong control siguro sa mga bagay na yan. Kung mamamatay ang inyong mga mahal sa buhay, mamamatay din naman talaga yan. Kung mawawala ang mga bagay na ito sa inyong buhay, mawawala din yan pagdating ng panahon. Pero may mga bagay na hindi mawawala na siyang ultimate purpose nyo sa buhay. And that is God. God. Surrender all things to God. Iba yung surrender na tumalikod, no? Kasi may mga tao na may mga kinakapitan sila sa buhay na tumatalikod sila sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, yung mga problema nyo, yung mga distractions, yung mga problema nyo, yung mga pagkaligalig nyo, sana magpalapit sa Diyos. At paano mapapalapit sa Diyos? Ay di ang dasal. Huwag kayong matakot, manalig sa Diyos, ay di magdasal. Ako'y malimit pumunta na sa mga hospital, Pagkatapos kong pumunta sa ICU, mabigat din yung aking balikat, Parang mga doctors, parang mga doktor din, May mga doktor dito, Sabi ko, Diyos ko, kuminsan na dala ko na yung iyak, yung suffering ng pasyente, yung suffering ng family, yung pagod din ng mga doktor, pagod na rin ng mga nurses. Pag uwi ko dito, magjo-journal ako. Then magdadasal ako. Araw-araw. Yung mga worries ko, gino-journal ko. Buti na assign ako sa seminary for 12 years. At natutuhan namin yung journaling, Journal your worries. Letter to God. Kasi pag tulog mo sa gabi, dala-dala mo. Dala-dala mo. Kung minsan, may mga bagay, di ba? Pag may mga worries kayo, kung minsan hindi kayo makatulog
Kaya gigising, no? Ilalapit sa Diyos. Yung mga fears, yung mga pagkatakot sa buhay, yung mga alalahanin, yung mga pagkaligalig. No? Ang pinakamabisa sa akin, yung journal. No? Journal your worries. Every 3 o'clock. O kung minsan, pag lumampas, 5 o'clock. Tapos dadasalin ko yung rosary, and then yung kay Saint Benedict, and then yung Divine Mercy. Kasi pag gabi, may mga pagkakataon sa gabi na maala-ala ko pa yung mga may karamdaman talagang kasi parang, although pwede na maging immune, no? Yung wala ka ng pakiramdam kasi paulit-ulit nang pumupunta sa hospital. ICU, sa may sakit, bahid ng Santo Olyo. Pero hindi, no? Hindi. Talagang pag sinasaloob mo yung mga ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, yung katiwala, pag ginagawa mo talaga nito ng may purpose, yung mga magulang, di ba? Yung mga magulang, yung mga nasa public service, yung iba't ibang professions natin, di ba? Kapag ginagawa natin ng may puso iyan, ng may puso, yung sinasabi dito ng Jesus, yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, yung mga, di ba, yung mga estudyante, kapag sinapuso nila yung pag-aaral nila, yung mga magulang, kapag nasa puso nila yung pagiging magulang nila, yung mga iba't ibang professions, di ba, iba ang outcome, iba yung results, iba yung output. Kaya sabi ni Jesus, kailangang palalimin ang itong mga alagad. So, centering to Jesus. At what is centering to Jesus? Is through prayer. Kaya siguro, ang unang hiningi ng mga alagad kay Jesus ay, Lord, teach us to pray. Dahil nakita nila si Jesus pag humaharap na sa pagsubok, pag humaharap na sa mga Saduceo, Pariseo, pag nagpe-perform ng miracles, pag nagpapalayas ng demonyo, ano yung ginagawa ni Jesus? Yung foundation activity niya is prayer. 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 Pagdarasal. Bago siya lumaban o sumabak sa misyon. Si Jesus, marami na rin kaaway. Pero bakit nalampasan ni Jesus ang mga kaaway niya? Bakit napatawad niya ang mga kaaway niya? Ay, nako. Ang hirap pag may kaaway, no? Hirap din. Sana wala kayong mga kaaway. Pero mas mahirap kapag kaaway daw ang sarili. No? So, yan. Love your enemies. Paano ba natin yan malalampasan? Love your enemies, no? Sa mga social media, no? Ang dami. No? Kung minsan sa SOCMED na, doon na nag-aaway. Prayer. 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 And faith, manalig sa Diyos. Manalig sa Diyos. Huwag kayong matakot, manalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, itong sinasabi ni Jesus sa mga alagad, sinasabi din sa atin. Sa hapong to. Lahat ng mga alalahanin natin, worries, lahat ng ating mga pagkaligalig sa buhay, mga pagkatakot natin sa buhay, lahat ng ating mga impurities, no, lahat ng ating mga lapses sa buhay, isuko natin sa Diyos. Ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At salamat at nagdadasal kayo. Salamat dumadalo kayo ng misa. Sana sa pamamaraan na ito ay patuloy kayong maglakbay sa buhay ng may purpose. Para saan nga ba ang buhay? Para saan nga ba ang ating pagpapagod? Natural, para sa pamilya, natural. Para sa atin din, para mabuhay ng marangal, na may dignidad. Pero after life on earth, pagkatapos ng lahat ng ito, saan nga ba patungo ang buhay? Lalim, yung mga transcendental na mga katanungan ni Jesus, mga existential, kaya pinalalim ni Jesus sa mga alagad. Mahirap, mahirap. Lalo na sa makabagong teknolohiya ngayon, makabagong panahon, kuminsan ang alingaw-ngaw ng mabuting balita ng Diyos ay mahirap ng mapakinggan. Pero buhay ang Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos.
Patuloy tayong maglakbay sa daigdig na ito ng may lakas ng loob, manalig sa Diyos, at isuko ang lahat. Isuko ang lahat. Lahat-lahat sa Diyos. Lord, Panginoon, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang lahat. Hindi kami natatakot na maglakbay sa daigdig na ito. Nananalig kami sa iyo. Huwag matakot, manalig sa Diyos.